Breaking news mga kabayan. Ukraine, pinasabog ang mga bomber planes ng Russia. Pangalawang breaking news, Australia, humihingi ng paliwanag sa China. Bakit may extraordinary military build-up sa lugar na ito? Pangatlong breaking news, Russia, may matinding response sa ginawa ng Ukraine. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inatake ng Ukraine ang mga nuclear-capable na long-range bombers ng Russia sa isang military base sa Siberia noong linggo. Ang unang ganitong pag-atake na naganap malayo sa harapan ng digmaan. Higit 4,300 kilometer ang layo, ayon sa mga Ukrainian Secret Services at pro-Russian bloggers. Ipinakita sa mga hindi pa nabe-verify na video at larawan na kumalat sa social media ang mga strategic bombers ng Russia, na ang layunin ay magbagsak ng mga nuclear bomb sa malalayong target at susunog sa Belaya Air Base sa hilaga ng Irkutsk. Hindi agad makumpirma ng Reuters ang mga video, ngunit ayon sa isang intelligence official sa Ukraine, isinagawa ng Domestic Security Agency ng Ukraine, ang SBU, ang isang malaking pag-atake gamit ang drone sa mahigit 40 sasakyang panghimpapawid ng militar ng Russia. Ayon sa tagapagsalita ng Ukraine na tumangging pangalanan, kabilang sa mga tinamaan ang mga Tu-95 at Tu-22 na strategic bomber na ginagamit ng Russia upang maglunsad ng long-range missiles patungong Ukraine. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na nakasira ang Ukraine ng tinatayang $2 billion na halaga ng mga sasakyang panghimpapawid ng Russia na nakapark sa mga airbase na libu-libong kilometro ang layo. Ayon pa sa source, kabilang sa mga tinarget ang mga airbase ng Russia sa lungsod ng Belaya, sa silangang Siberia, sa Olenia na malapit sa Arctic at Finland, at sa Ivanovo at Diaghilevo na parehong nasa silangan ng Moscow. Sinabi ng source na ang mga magkakasabay na pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia ay layuning sirain ang mga bomber ng kalaban na malayo sa frontline. Sa iba pang mga balita, pangatlong breaking news, Russia, may matinding response sa ginawa ng Ukraine. Kabilang dito ang mga nasa malalim na teritoryo ng Russia. At ito ay tila nag-iwan daw ng pagka-speechless sa panig ng Russia ayon sa mga ulat nitong Lunes. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ang naturang plano ay lihim na isinagawa at pinlano mula sa loob ng Russia sa loob ng nakaraang 18 buwan. Iniulat ng state-run media ng Russia na sinabi ng kanilang Defense Ministry na tinarget nila ang mga pasilidad ng Ukraine para sa paggawa, paglulunsad at pag-iimbak ng drone, at inangking nakapagpabagsak sila ng daan-daang drone na inilunsad ng Ukraine sa nakaraang 24 na oras. Subalit, walang direktang pampublikong tugon mula sa mga otoridad ng Russia ukol sa mismong pag-atake ng Ukraine. Bagaman, matagal nang naglulunsad ng mga drone attack ang Ukraine laban sa Russia. Kabilang na ang sa kabiserang Moscow, pati na rin ang mga lihim na operasyon sa loob ng Russia. Kapansin-pansin ang pag-atake nitong linggo dahil sa saklaw at laki nito. Iginiit ng Ukraine na nakasira sila o nakawasak ng 41 sasakyang panghimpapawid ng Russia sa mga airbase sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng mga opisyal ng Ukraine na hindi nalagay sa panganib ang sinumang Russian civilian sa operasyon. Kapansin-pansin din ang timing ng naturang pag-atake. Ito ay isang araw bago magharap ang dalawang panig sa ikalawang round ng direct talks sa Turkey. Sinabi ng head ng SBU sa isang pahayag nitong Martes na inakala ng Russia na maaari nitong atakihin ang Ukraine at walang patid na pumatay ng mga Ukrainians nang walang kaparusahan. Pero hindi ganoon ang mangyayari. Tutugon kami sa terorismo ng Russia at wawasakin ang kalaban saan man, sa dagat, sa himpapawid at sa lupa. Ayon kay SBU Chief Vasil Malyuk sa parehong pahayag, tinamaan ng Ukraine ang mga sasakyang panghimpapawid sa 4 na military base ng Russia at nagdulot ng higit sa $7 billion worth of damage sa fleet ng mga bomber ng Russia. Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan ng Minister of Defense ng Australia na si Richard Marles sa China na ipaliwanag kung bakit nito kailangang magkaroon ng napakalaking pagpapalawak ng puwersang militar.
Sinabi niya na kailangang magpakita ng greater transparency at reassurance ang Beijing dahil ito ang pangunahing issue para sa rehiyon. Samantala, tinawag naman ng Secretary of Defense ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro Jr. ang China bilang lubos na iresponsable at padalos-dalos sa mga kilos nito sa South China Sea. Hiwalay na humarap sa mga reporters ang dalawang opisyal sa gilid ng isang Asian Defense Summit na ginanap sa Singapore. Wala pang tugon ng China sa mga pahayag ni Marles at Teodoro. Ang Shangri-La Dialogue na inorganisa ng think tank na International Institute for Strategic Studies ay tradisyonal na pinangungunahan ng US at China na matagal nang nagpapaligsahan sa impluensya sa rehiyon. Ngunit ngayong taon, mas mababang antas na delegasyon lang ang ipinadala ng China at kinansela pa ang kanilang talumpati. Dahil dito, napuno ng mga kritisismo at mga tanong para sa Beijing. Noong linggo ng umaga, iginiit ni Marles na ang nasasaksihan natin mula sa China ay ang pinakamalaking pagtaas ng kakayahang militar at pagpapalawak ng armas sa tradisyonal na anyo na ginawa ng kahit anong bansa mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi lang laki ng pagpapalakas ng militar ang pinangangambahan ng ibang mga bansa. Dagdag pa niya sa mga reporters. Ang nakababahala ay ang katotohanang nangyayari ito nang walang malinaw na katiyakan sa estratehiya. Nangyayari ito nang walang malinaw na layuning estratehiko sa panig ng China. Ang nais naming makita ay ang pagiging transparent ng China sa kanilang estratehikong layunin at ang pagbibigay ng katiyakan kung bakit kinakailangan ang ganitong kalaking pagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Sa iba pang mga balita, if Ukraine falls, NATO will burn. Iyan ang dire warning ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang interview sa Munich Security Conference. Simple lang ang kanyang message, hindi titigil si Putin sa Ukraine. Susunod niyang tututukan ang natitirang bahagi ng Europe at maaari pa niyang magawa ito nang hindi nakikialam ang US. Naghihintay si Putin na humina ang NATO at hindi mapagkakatiwalaan ang pinuno ng Russia. Pero bakit iniisip ni Zelensky na gusto ng Russia ng digmaan laban sa NATO? Ano ang mag-aalaw na mangyari ang digmaang iyon? At ano ang magiging outcome ng digmaang iyon? Magsisimula tayo sa mga comments ni Zelensky. Habang nakikipag-usap ang Ukraine's president sa mga reporter sa Munich, itinuro niya na may kapangyarihan si US President Donald Trump na itulak si Putin patungo sa mga ceasefire negotiations. Gayunpaman, hindi mapagkakatiwalaan si Putin. Kahit na lumapit siya sa negotiation table kasama ang Ukraine, mayroon pa rin siyang expansionist desires at maaari niyang sirain ang conditions of a truce at a moment's notice. Kung mangyari iyon, magiging tanda iyon na hindi handa si Putin na tumigil sa Ukraine. Ang natitirang bahagi ng Europe na bumubuo sa karamihan ng NATO ang susunod. Naniniwala kami na magwi-wage ng war si Putin against NATO, sabi ni Zelensky sa mga reporter. Bilang karagdagan sa pagmumungkahi na naghihintay ang leader ng Russia para sa isang weekend NATO, paano mahina ang NATO? Sa pamamagitan ng posibilidad na maisip ng United States of America na tanggalin ang kanilang militar mula sa Europe. Dalawa ang babala ni Zelensky. Hindi mapagkakatiwalaan ng Europe si Putin na tuparin ang kanyang salita. At hindi rin sila makasisiguro na tutulong ang US kung tumingin si Putin sa kabila ng Ukraine. Hindi ko alam kung gusto nilang makuha ang 30% ng Europe, 50%, I don't know, nobody knows. But they will have this possibility, sabi ng pinuno ng Ukraine nang tumukoy sa isang sitwasyon kung saan mahuhulog ang Ukraine at wala ang US para tumulong. Ang mga salitang ito ay nag-ugnay sa mga sinabi ni Zelensky sa mismong Munich Security Conference, kung saan sinabi niya sa mga pinuno ng Europe na hindi natin maitatanggi ang posibilidad na maaaring tumanggi ang Amerika sa Europe sa mga isyong nagbabanta sa kanila. Kaya tila meron tayong dalawang kondisyon na dapat matugunan kung ang Russia ay mag-wage ng war sa NATO. Una, dapat umatras ang US mula sa alliance o tumanggi na tulungan ang kanilang mga partners sa NATO. Kahit na ang pagsalakay ng Russia ay mag-uudyok sa Article 5 of the NATO Charter. Pangalawa, dapat magkaroon ng hangaring si Putin na mag-claim ng mas malaking bahagi ng Europe kung magtagumpay siya sa Ukraine. The question now is simple.
Matutupad ba ang dalawang kondisyong iyon? Ang maikling sagot ay oo. Posible na magwi-wage ng war ang Russia sa Europe at hindi makikialam ang US. Simula sa paghina ng NATO, ang concept ng pag-alis ni Trump sa US mula sa coalition ay hindi na bago. Noong 2018, sa first stint ni Trump bilang US President, iniulat na sinabi ni Trump sa mga senior administration officials nang maraming beses na nais niyang alisin ang US mula sa NATO. Kasama sa mga pahayag na iyon ang mga claims na hindi nakikita ni Trump ang point ng pagpapanatili ng isang large military alliance. Lalo na dahil naniniwala siya na ang pagkakaroon ng NATO ay isang pasanin sa mga resources ng Amerika. Isang taon bago iyon, sinimulan din ni Trump na sabihin sa mga miyembro ng NATO na panahon na para bayaran nila ang kanilang bahagi. Sa isang meeting ng NATO sa Brussels, sinabi niya na malaking halaga ng pera ang dapat bayaran ng ibang mga members of the coalition sa US, habang itinuturo na maraming miyembro ng NATO ang hindi nakakamit ang 2% ng Gross Domestic Product o GDP na inirerekomenda ng NATO. At tama siya. Noong 2017, 4 na bansa lamang ang nakamit ang itinuturing ni Trump na obligation more than a recommendation. Ang mga bansang iyon ay Estonia na gumastos ng 2.01% ng kanilang GDP sa defense, Greece na may 2.38%, ang UK na gumastos ng 2.06% at syempre ang US bilang highest spender na may 3.31%. Noong panahong iyon, mayroong 29 member ang NATO. Ibig sabihin, mas mababa sa 14 ng kanilang mga member ang nakamit ang 2% na recommendation. Ang argument ni Trump noong panahong iyon ay tila simple. Magbayad o aalis ang US. Nagbago ang taktika ng NATO. Mabilis na nag-forward sa 2024 at lumawak ang NATO upang isama ang 32 members. Sa mga miyembrong iyon, 23 ang nakakamit ng target na hindi bababa sa 2% ng GDP spending on their defense. Hindi ito perfect record. Around 2/3 of NATO allies are hitting the target, ngunit mas better iyon kaysa sa 14% o higit pa noong 2017 na magmumungkahi na nakukuha ni Trump ang gusto niya. Ang America's NATO allies ay nagsimulang mag-spend at similar levels, at least in terms of GDP, as the United States. Ang problema para sa Europe at ang dahilan kung bakit nag-warning si Zelensky na naghahanda ang Russia na mag-wage ng war sa NATO ay maaaring hindi nagbago ang pananaw ni Trump tungkol sa pag-alis ng US sa alliance. Noong February 14, iniulat ng UK Defense Journal ang mga comments ng dating US National Security Advisor na si John Bolton na nag-serve kay Trump sa kanyang first presidential term. Iminumungkahi niya na inililipat na ngayon ni Trump ang goalpost upang panatilihing open ang pinto para sa pag-alis ng US mula sa NATO. Una, sinabi niya noong initial term niya, well, lahat ng mga Europeans na ito ay hindi gumagastos ng 2% ng GDP on defense. Ngayon sinasabi niya na kailangan mong gumastos ng 5% ng GDP sa defense, sabi ni Bolton. Tinutukoy niya ang mga comments na ginawa ni Trump noong early January 2025 nang i-claim ng America's president na dapat magkaroon ng 5% na target ang NATO. They can all afford it, sabi ni Trump, pero dapat nasa 5%, hindi 2%. Note that Trump didn't say we here. Binanggit niya ang NATO bilang isang separate entity from the United States na kumikilos na parang dapat makamit ng lahat ng ibang mga miyembro ang new 5% target from which America is immune. Hindi rin gumagastos ang US ng 5% ng kanilang GDP sa defense. Dahil umabot sa 3.4% ng GDP expenditure ang bansa noong 2024. Iyon ay halos kapantay ng Estonia na nasa 3.4% din at medyo malayo sa Poland na gumastos ng 4.1% ng kanilang GDP sa kanilang militar. Bolton actually agrees with Trump's comments to an extent. Sabi niya na naniniwala siya na ang US mismo ay hindi sapat ang ginagastos sa isang challenging world. Gayunpaman, itinuturo rin niya na ang panawagan ni Trump para sa 5% ay maaaring maging isang interesting goal. Hinala ko,
na halos walang bansa sa Europe, marahil ang Baltics at Poland at ilang iba pa ang tutupad sa 5%. Kaya sa isang taon, kung hindi ito mangyari, masasabi ni Trump na ang NATO ay kasing worthless ng lagi kong sinasabi. Aalis na ako. Ibig sabihin, inilipat na ngayon ni Trump ang goalpost ng paggastos upang mas maraming members ng NATO sa Europe ang nakakahit ng 2% na target. At ginagawa niya iyon dahil nakikita niya ito bilang isang paraan upang hilahin ang US mula sa alliance. Mayroon lamang isang potential saving grace for NATO's European members. Ang US Congress ang nagsisilbing guardrail na nagpapanatili sa Amerika sa coalition. Ang anumang desisyon na umalis ay kailangang dumaan muna sa Congress bago ito maging reality. Pinirmahan ni former US President Joe Biden ang requirement na iyon sa batas bilang bahagi ng 2024 National Defense Authorization Act na maaaring maging Biden's subtle way of preparing for the possibility of a Trump presidency. Ang problema ay hindi masyadong matibay ang batas. This is not open and shut, sabi ni Brookings Institution scholar and senior editor of Lawfare Scott Anderson. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa iyo ng Congress na hindi mo ito magagawa at kung hindi mo papansinin ng Congress, kailangan mong makipaglaban sa amin sa korte tungkol dito, sabi niya. Doon nakasalalay ang problema. Para malitigate ang issue, sabi ni Anderson, kailangan ng isang tao na tatayo para magdemanda. That someone could be Congress. Pero hindi malinaw kung ang mga Republicans sa Congress ay handang magdemanda against their own elected president. Kaya tama na mag-alala si Zelensky na hindi na magkakaroon ang NATO ng US bilang partner. Nagbanta na umalis si Trump in the past. Inililipat niya ang goalpost ng paggastos sa isang level na maaaring hindi maabot ng maraming miyembro ng alliance. Plus, ang mga batas na nasa lugar upang pilitin ang congressional approval sa pag-atras ay hindi kasing solid na kailangan nila. Pero kumusta naman si Putin? Kung humina ang NATO dahil sa pag-atras ng US, talagang tututukan ba niya ang natitirang bahagi ng Europe? Again, it's a possibility. Ang mga mungkahi na ang appetite ni Putin na mapalawak ang kanyang teritoryo ay maaaring lumampas sa Ukraine ay existing na mula noong February 2023. Noong panahong iyon, nag-publish ang RAND ng isang article kung saan inaangkin nito na ang susunod na layunin ni Putin ay maaaring ang pag-atake sa ibang mga post-Soviet neighbors na dating bahagi ng imperyo ng Russia. At may kasaysayan si Putin sa bagay na iyon. Sinalakay niya ang Georgia noong 2008 pagkatapos sabihin ni dating Prime Minister Putin kay dating US President George W. Bush na ang Ukraine ay hindi isang bansa. Siyempre, sinalakay ni Putin ang Crimea noong 2014 at sinundan iyon ng kanyang special military operation against Ukraine in 2022. Sa parehong taon, inangkin din niya na ang mga Kazakh ay hindi kailanman nagkaroon ng statehood. Pero marahil ang kanyang most worrying claim ay noong 2016. Sinabi ng Russia's president na walang end ang border ng kanyang bansa. Noong May 2024, napansin ni Philip Reeves ng morning edition ng NPR na maraming tao sa Estonia ang natatakot na maaaring targetin sila ni Putin sa susunod kung magtagumpay siya sa Ukraine. Maaaring subukan ni Putin na itest ang NATO at ang Article 5 by entering the Baltics despite the risk of triggering nuclear war, sabi ni Reeves, na napansin na ang mga Estonian ay nagpoprotesta sa digmaan ni Putin sa Ukraine outside the Russian embassy in Estonia's Tallinn at the time. Kapansin-pansin din na halos quarter of Estonia's population ay mga ethnic Russians na maaaring magsilbing ammunition para sa isang future Putin claim na dapat na bahagi ng kanyang bansa ang Estonia. Napansin din ng Freeman Spogli Institute for International Studies na maaaring masyadong determinado si Putin na mapalawak ang kanyang teritoryo kaya't sasalakayin niya ang mga bansang nasa NATO sa Europe kahit na manatili ang US bilang bahagi ng alliance. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Putin sa susunod kung mapalakas siya ng isang victory against Ukraine. At kahit na binabawasan ng mga analyst ang posibilidad na aatakihin ni Putin ang isang Baltic state such as Estonia, Putin has surprised the world before.
Ginawa niya iyon nang sinalakay niya ang Ukraine. Mas worse pa, ayon sa Institute, parehong ayaw ni Putin sa NATO at hindi natatakot sa atake from the alliance. Sa halip, frustrated siya na pinipigilan siya ng NATO at pinipigilan siya na maibalik ang itinuturing niyang tunay na Russia.